Purihin ang Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa sa Panginoon at sa ating lahat. Ngayon pong umaga ay bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos ay patuloy po tayong mawit sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kay buti-buti niyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang inyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga kayo'y walang katulad, tunay nga kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga kayo'y walang katulad, tunay nga kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Isang mabuting bagay yung tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos, sapagkat ito yung bahagi kung paano tayo makakalapit sa Panginoon upang siya ay mabigyan natin ng kaluguran. Mapangiti natin siya sa umagang ito, O Diyos. At sa umagang pong ito, bago tayo magsimula ng pag-aaral, manalangin yung bukod po tayo manalangin. Purihin po kayo, Panginoon. Nagpapasalamat po kaming muli sa umagang ito na kayo yung aming nabigyang kapurihan at karangalan at mataas sa pagpupuri at parangal, O Diyos. Mag-aaral po kami ng inyong mayamang salita. Samahan niyo po kami ng inyong Santong Espiritu. Patuloy na siyang salita sa aming kalagitnaan. At tulungan niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito ng inyong mga salita, O Diyos, patuloy na mahayag at magkaroon ng kaliwanagan sa amin sa tulong ng pagsama ng inyong banal na Espiritu. Patuloy po namin pinagpapasalamat sa inyo ang umagang ito, na patuloy na magamit nyo kami upang maihayag ang inyong mga salita. At sa lahat na makikipag-FB Live, Panginoon, alam namin nariyan po kayo, na siya din kasama ng bawat lingkod ninyo na makikinig, makikiisa, bahagi ng pag-aaral ng iyong salita. Purihin po kayo at kayo ang mabigyan kapurihan at karangalan at pagdakila sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating po pag-uusapan ay nasa aklat ng mga gawa ng mga apostol, sa aklat ng mga gawa, kabanata 6, talata 4, at sasama na po natin pagbasa yung simula sa unang bersikulo hanggang 4. Babasahin ko po, kung kayo po ay may mga Biblia, makaisa po kayo sa pagbabasa ng mayamang salita ng Diyos. Ng mga panahong iyon, dumarami na ang mga tagasunod na Jesus. Nagreklamo ang mga Hudyong nagsasalita ng Griego laban sa mga Hudyong nagsasalita ng Hebreo. Ito'y sa dahilang hindi nabibigyan ng pang-araw-araw na rasyon ang kanilang mga byuda, kaya ipinatawag ng 12 apostol ang lahat ng tagasunod ni Jesus at sinabihan sila, "Hindi mabuting pabayaan namin ang pangangaral ng salita ng Diyos para mag-asikaso lang ng material na mga tulong.
3. Kaya nga mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking may malinis na pangalan, marunong at puspos ng banal na espiritu. Sila ang pamamahalain natin sa mga material na tulong. 4. At ito po yung kukunin nating teksto na pag-aaralan natin doon sa verse 4. At ilalaan naman namin ang aming oras sa pananalangin at sa pangangaral ng salita ng Diyos. Purihin po ang iyong mga salita. Salamat po muli, Panginoon. Banal Espiritu, kami po ay humihingi ng tulong ng iyong gabay at patnubay, at kayo po ang mangusap, kayo po ang magpahayag, at ilagay niyo po sa aking mga labi ang inyong kapangyarihan, ang Banal Espiritu, na mga salita niyo lalabas sa aking mga labi ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin, maging hamon, maging kalakasan, maging katatagan ng bawat isa upang lubos kaming magkaroon ng tunay at tamang relasyon sa inyo. At akin pong kukunin iyong ating pong binasa sa chapter 6 verse 4. Sabi ng mga alagad, ang mga apostol ng ating Panginoong Hesus, at ilalaan naman namin ang aming oras sa pananalangin at sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yun po yung ating pag-uusapan ngayon. At binigyan ko po ito ng paksa na paglalaan ng ating sarili na may buong panahon. Dedicating ourselves with full time. At sabi po do sa English, sa King James, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. At ang pangunahing isinasaad sa aklat ng mga gawa ng mga apostol sa kabanata 6 at talata 4 ay nagbibigay diin sa pagtatatag ng mga prioridad sa pamumuno sa iglesia bilang tugon sa isang praktikal na problema na hindi pagkakapantay-pantay ng pamamahagi ng pagkain sa mga balo, at ito'y nasa gawa chapter 6 verse 1, doon po sa binasa natin kanina. At nagpasya ang mga apostol italaga ang kanilang sarili sa 2 pangunahing ministeryo na siyang dapat nilang pagtuunan ng buong panahon. Ang pangunahing punto sa aklat ng mga gawa sa kabanata 6, talata 4 ay ang pagtatatag ng 8 prioridad sa ministeryo ng mga apostol na ang kanilang pangunahing tungkulin ay ang mga gawaing espiritual at nakatuon sa pangunahing responsibilidad na pinili ng mga apostol na paglalaan ng kanilang buong oras at panahon o atensyon. At ano po ito? At sinabi doon sa ating teksto na ating pag-uusapan na binigyan ko po ng paksa na maglaan ng ating sarili na may buong panahon. Ibig sabihin, dedicating ourselves with full time. At nakita natin kung ano yung sinabi sa verse 4 na ating pag-aaralan, at ilalaan naman namin ang aming oras sa pananalangin at sa pangangaral ng salita ng Diyos. At yun po yung pangunahing responsibilidad ng mga apostol na pinili nila, yung paglalaan ng kanilang buong oras at panahon o atensyon sa kung ano yung bahagi na nailagay ng Panginoong Hesus sa kanilang puso bilang mga apostol ng ating Panginoon. Kaya po, sabi rito, ano-ano yung 2 bahagi o mga bagay na prioridad sa pangunahing binigyan ng paglalaan ng mga apostol ng kanilang oras at panahon. Kaya po sabi rito, narito po at pag-aralan o pagbulayan po natin ang upang mapatunayan ang pagmiministeryo ng mga apostol para mailaan nila ang kanilang sarili sa kung anong nais ng Panginoon sa pagkatawag sa kanila sa pangunahing responsibilidad na dapat ilaan o iukol ang sarili na may buong puso at katapatan. Una po, ano po ba yung sinabi doon sa
chapter 6, verse 4 ng Acts. Ito po yung pangunahing punto. Ang una po nating makikita na prioridad na pangunahing responsibilidad na inilaan at iniukol ng mga alagad ng Panginoon, ng mga apostol ng Panginoon, ng buong pusong katapatan ay yung paglalaan ng sarili sa pananalangin, devotion to prayer. At ito po yung panahon na pag umaga ay talagang nagdi-devotion tayo sa pamamagitan ng pananalangin. At sinabi po sa Aklat ng Mga Gawa, sa Kabanata 1, 14, ang sabi niya, lagi silang nagtitipon para manalangin kasama ang ilang mga babae pati si Maria na ina ni Jesus at ang mga lalaking kapatid ni Jesus. Ano po yung makikita natin pag naglaan ng sarili sa pananalangin sa ating Panginoon, pag tayo mayroong devotion, yung paglalaan ng sarili sa pananalangin, ito po yung makita na una na prioridad na ginawa na responsibilidad ng mga apostol nung panahon na yon, na sila ay nangangaral ng mga salita ng Diyos. Una, naglalaan sila ng sarili sa pananalangin, devotion to prayer. At ang ano pong sinabi sa Acts chapter 1 verse 14? Ano pong bunga o ano yung ginagawa nila ng mga apostol nung panahon na yon pag sila ay mayroong devotion sa pamamagitan ng panalangin sa ating Panginoon? Ano po yung ginagawa ng mga apostol at ng mga kasama doon, yung mga babaeng mananampalataya o mga lingkod ng Panginoon kasama ang ina ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga kapatid? Sila po ay laging nagsasama-sama upang manalangin. Kaya po napakahalaga po nung paglalaan ng sarili sa pananalangin, kung paano naging ehemplo o liwanag o paano naging halimbawa ang mga apostol ng ating Panginoong Hesus at lagi silang nagsasama-sama upang manalangin. Amen po ba? Kaya po napakahalaga nung paglalaan natin ng ating sarili sa pananalangin kagaya ng mga apostol ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Doon tayo magkakaroon ng komunikasyon ng lubusan na makalalapit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng sama-samang pananalangin. Amen po ba? Kaya sabi rito, ang lahat ng mga ito ay nagsisipanatili. Ano po ba yung bunga? Pag tayo naglaan ng pananalangin sa ating Panginoon, nagsisipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin. Ano po yung una? Sama-sama sila, lagi silang sama-samang nananalangin. At ang pangalawa, nagsisipanatiling matibay. Kaya po pag tayo naglalaan ng sarili sa pananalangin, nagbibigay tayo ng parangal sa Panginoon para lalong lubos na mapalapit yung puso natin sa Panginoon. At ano pong nagiging bunga sa atin? Nagsisipanatiling matibay na nagkakaisa sa pamamagitan ng pananalangin at paglapit natin sa ating Panginoon. Kaya nga sabi, this all continued with one accord in prayer and supplication. Kaya ito po yung nagiging bunga pag tayo naglalaan ng ating sarili katulad ng ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Yun po yung kanilang prioridad. At nawa sa bawat isa sa atin tayo ay magkaroon ng ganitong responsibilidad bilang tayo mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya sabi sa Acts chapter 2 verse 1, nung dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. Kaya po sila, yung paglalaan ng kanilang sarili, nung araw, nung unang ng Pentecostes, ay silang lahat ay nangagkatipon sa isang dako. At ano pong ginagawa nila? Sila po ay nagtitipon para
sila ay lumapit sa Panginoon. At yun ay nung dumating nga ang araw ng Pentecostes. Kaya po, makikita natin na pag tayo naglaan ng ating sarili sa pananalangin sa Panginoon, ay ang ginagawa po ng mga apostol ng ating Panginoong Hesus, lahat sila ay nangagkakatipon. Kahit saan sila dako pumunta, ay mayroon na sa kanilang puso bilang lingkod ng ating bilang mga apostol ng ating Panginoon, silang lahat ay nangkakatipon sa isang lugar kung saan nila makakausap ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya po sinabi pa sa Acts chapter 2 verse 46, at araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. At mismong doon po sa templo ng Diyos, araw-araw sila'y naroon at nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa. Ibig sabihin, pag tayo naglalaan ng ating sarili sa pananalangin, nananatili tayong matibay at nagkakaisa, at sa ampung lugar nila ito ginagawa, doon sa templo ng ating Panginoon. Amen po ba? Bakit po? Napakahalaga po nung tayo pupunta doon sa templo ng Panginoon, doon tayo makikipag-ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Amen po ba? At sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila na kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Ibig sabihin, doon sila nagsasama-sama at sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo, at sila ay doon ginagawa yung mga bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon sa kanyang mga salita, at ito ay ginagawa nila nga may galak at may katapatan sa puso. Amen po ba? At sabi sa 4:24 ng Acts, at sila ng kanilang marinig ito ay nagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos. Ibig sabihin, nung sila'y naroon sa templo at nang marinig nila yung bahagi na kung paano nakita nila sa mga apostol yung ginagawa nila na paglalaan ng sarili sa pamamagitan ng pananalangin, ay nagkaisa silang itaas nila ang kanilang tinig. Ibig sabihin, nagpuri sila sa Panginoon at ibinigay nila yung pinakang mabuti na parangal sa ating Diyos. Bakit po? Dahil nung sila'y naroon sa templo at nagkakaisa, ay ang sino mang makarinig nito ay nagkakaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos. At ito yung mga sumunod at nanampalataya sa ating Panginoon. At nagsabi, O Panginoon, ikaw na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nangasa mga yaon. Natutupo silang magpuri sa Diyos at itinaas ang tinig sa Diyos, at sila'y nagpuri sa Panginoon, at doon nahayag sa kanila yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? Sa pamamagitan ng paglalaan ng ating mga sarili sa pananalangin, kagaya ng ginawa na halimbawa ng mga apostol ng ating Panginoong Hesus. At nawa sa bawat isa po sa atin magkaroon ng ganitong responsibilidad o priority o duties bilang mga lingkod ng Panginoon. At sabi sa Acts 2:42, naging masigasig sila sa pag-aaral na mga itinuturo ng mga apostol. Kaya po yung mga mananampalataya na kumilala sa Panginoong Hesus ay naging masigasig sila sa pag-asa sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol at sa pagtitipon bilang magkakapatid. Amen po. Kaya po tayo naglalaan ng pananalangin, yung nagiging bunga ay nagiging masigasig. Saan po? Nagkakaroon sila talaga na matuto o talagang magkaroon sila sa kanilang puso na matuto sila na yung tinuro ng mga apostol sa kanilang ituro ng mga salita ng Diyos,
ito yung naging daan para sila'y maging masigasig sa pagtitipon bilang magkakapatid. Sila'y man nagkakaisa, nananatiling matibay, at naging masigasig sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol. Kaya po, napakahalaga po ng pananalangin. Pag tayo naglalaan ng panalangin, bakit po? Bilang tayo ay mga lingkod ng ating Panginoon. Hindi lang yung ating sarili ang ating ipapanalangin, hindi lang ating pamilya, kundi ang mga kapatid sa Panginoon at ang mga tao sa lugar na kung wala pa yung salita ng Diyos at pagkakilala sa Panginoon. Kaya sabi dito sa English po sa King James 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Kaya po makikita natin yung nagiging bunga pag naglaan tayo ng sarili sa pananalangin, kagaya ng mga apostol ng ating Panginoong Hesus. At ito po ang naging halimbawa sa mga lingkod ng Diyos na sumampalatay sa Panginoong, nangangaral sila ng salita ng Diyos. Una ay sila ay naglaan ng sarili sa pananalangin. Kaya sinabi sa Acts 14, ng 1:14, silang lahat ay nangagsipanatiling matibay at nangagkaisa sa panalangin. At sa Acts 6:4, do sa ating teksto, nagsisipanatili silang matibay sa panalangin at sa ministeryo ng Panginoon. Kaya po, ito po yung makikita natin, makita natin sa mga apostol ng ating Panginoon Hesus, ang paglalaan ng sarili sa panalangin ay mahalaga. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos o direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos o malalim na komunikasyon. Sinasabi sa aklat ng unang Tesalonica 5:17, palaging manalangin. Kailangan natin ang tuloy-tuloy na pakikipag-usap sa Panginoon. Amen po ba? Kaya kung i-apply po natin ito sa atin bilang mga Panginoon, bilang mananampalataya at lingkod ng ating Panginoon, sabi rito, ang mga anak ng Diyos ay mga taong mapanalanginin. Amen po ba? Mga minamahal, sabi rito sa Judas verse 1, 2021, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo at manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos para tayo ay lalo pang makapanalangin ng lubusan ng taos sa puso bilang tayo pinabanal ng Panginoon. Ay manalangin tayo ng tuloy-tuloy sa tulong ng banal na Espiritu at manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya po sabi sa Lucas 18 verse 1, ay sinabi ni Jesus na manalangin ng walang patid at walang manglulupaypay. Gayon din sinabi ni Paul sa unang Tesalonica 5:17, pray always. Ang panalangin ay pasasalamat, pagsamba, papuri, paghingi ng tawad at pagbibigay ng hinaing at daing sa Panginoong Hesus. Purihin po ang Panginoon. At ang pangalawa, ano po yung sinabi sa chapter 6 verse 4 sa ating teksto? Yung paglalaan ng sarili sa ministeryo ng salita, ministry of the word. Yun po yung prioridad, yun yung pangunahin na ginawa na makikita natin sa mga apostol ng ating Panginoon Hesus. Yung una ay paglalaan ng sarili sa pananalangin. Pangalawa, paglalaan ng sarili sa ministeryo ng salita ng Diyos. Kaya po sabi sa Acts 6 verse 1 and 3, nang mga panahong iyon, dumarami ang mga tagasunod ni Jesus. Nagreklamo ang mga Hudyong nagsasalita ng Grego laban sa mga Hudyong nagsasalita ng Hebreo. Ito'y sa dahilang hindi nabibigyan ng pang-araw-araw na rasyon ng kanilang mga byuda. Verse 2, kaya ipinatawag ng 12 apostol ang lahat ng tagasunod ni Jesus at sinabihan sila. Ano pong sinabi ng mga apostol ng ating Panginoon? Hindi mabuting pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos.
Ibig sabihin, makikita po natin dito na mayroong inilagay ang Diyos sa puso ng mga apostol ng Panginoong Hesus na ang sinabi po rito ng mga apostol ay hindi mabuting pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos para mag-asikaso lang ng material na tulong. Ibig sabihin, ang kanilang mga sarili inilalaan doon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya mga kapatid, sabi ng apostol sa mga tagasunod ng ating Panginoon Jesus, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking may malinis na pangalan, marunong at puspos ng banal na espiritu. Sila ang pamamahalaan natin sa mga material na tulong. Ibig sabihin, bago pumili ang mga apostol ng ating Panginoong Jesus na iaatas sa kanila yung ganitong gawain ay iyong may mga malinis na pangalan at marunong at puspos ng banal na espiritu. Kaya po mag-iingat tayo sa pagpili na ilalagay sa iglesia na talagang kailangan ay puspos ng banal na espiritu. Amen po ba? Kaya ang unang makita natin, yung paglalaan ng sarili sa ministeryo ng salita ng Panginoon, yung sinabi sa verse 2 na hindi mabuting pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ano po yung makikita natin dito? Sila po ay nagkaroon ng puso na talagang nagmamahal sa Panginoon kung ano yung nais ipagawa ng Panginoon sa kanila. Itong sinabi ng mga apostol na hindi mabuting pabayaan ang pangangaral ng salita. At isa po si Apostol Pablo, hindi man siya kasama doon sa 12, pero naging apostol siya ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 13 to 14, sabi niya kay Timoteo, sabi ni Apostol Pablo, habang wala pa ako riyan, gamitin mo ang panahon mo sa pagbabasa ng kasulatan sa mga tao. Nawa ang bawat pong isa sa atin bilang mga mananampalataya ng ating Diyos, tagasunod ng ating Panginoong Hesus, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na isa sa naging kamanggagawa ng apostol na si Apostol Pablo Paul, ay ang sinabi niya, yung paalaala niya ay gamitin mo ang panahon mo sa pagbabasa ng kasulatan sa mga tao. Kaya po, kumusta po tayo? Tayo po ba talaga ay nakapagbibigay ng panahon na makapagbasa tayo ng banal na kasulatan at maibahagi natin ito sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan? Kaya po tayo bilang mga mananampalataya at mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, ito po yung ipinalaala na tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo bilang kanyang kamanggagawa. Magpatuloy, gamitin ang lahat ng panahon sa pagbabasa ng kasulatan. Nawa ang bawat isa sa atin ay may ganitong dedikasyon sa ministeryo ng pangangaral ng salita ng Panginoon. At yun yung sinabi niya kay Timoteo nung panahon na yon sa pangangaral at pagtuturo. Pagbabasa ng kasulatan sa mga tao sa pangangaral at pagtuturo. At ito po yung dedikasyon ng mga apostol ng ating Panginoon. At isa po si Pablo na apostol ng ating Panginoon na ginamit sa ganitong pagmiministeryo. Yung mangaral ng salita ng Diyos sa iba't ibang dako. Kaya po tayo bilang mga lingkod ng ating Panginoon, lalo po tayong gamitin natin na mayroong pang panahon. Sabi nga ng ating General Superintendent, pag nangangaral siya, lagi ko na ring malapit na po dumating at nasa huling panahon na tayo. Kaya nga po,
ito yung panahon na ginawa na tagubilin, palaala ni Apostol Pablo kay Timoteo, na gamitin mo ang panahon mo sa pagbabasa ng kasulatan sa mga tao, sa pangangaral at pagtuturo. Kaya bilang tayo mga lingkod ng Diyos, bilang tayo mga mananampalataya at tagasunod ng Panginoon, sikapin po natin itong gawin ng pinakang mabuti dahil ito yung bunga na nais ng Diyos sa atin kung paano tayo makapaglalaan ng ating sarili sa pagmiministeryo para maipangaral ang salita ng ating Panginoon. Panahon na po ito na talagang ngayon sa sanlibutan, kung titignan po nyo, napakahirap po talagang mangaral sa ganitong universidad o yung dito sa lugar ng mainland. Dahil pag pumunta ka sa mga bahay, wala ang tao dahil nasa trabaho. Hindi gaya po sa mga probinsya, ang mga tao pag nagpunta ka, at hayagan sila ng salita, Diyos madadat po. Pero dito sa mainland, dito po kami sa Antipolo, talaga pong pag nagpunta ka sa bahay, hindi mo po madadat na ng mga tao dahil sila ay naroon sa panahon na kanilang ginagawa ay naroon sa pagtrabaho nila. Pero sa tulong ng biyaya ng Panginoon, ay doon sa pinupuntahan po namin at tinahayagan ng salita ng Diyos, ay binibigyan po naman nila ng panahon at oras para maibahagi namin ang salita ng Diyos sa kanila. At ito po yung dedikasyon ng mga apostol ng ating Panginoong Hesus na una nilang ginawang prioridad sa paglilingkod sa Panginoon, yung makapangaral, yung ministeryo na maipangaral ang salita ng Diyos sa pangangaral at pagtuturo. At ito po ay ibinahagi at ipinalaala at tagubili ni Apostol Pablo kay Timoteo bilang kamanggagawa niya. At ang sabi po sa 14, huwag mong pababayaan ng kaloob sa iyo ng banal na espiritu. Kaya po kung mayroon pong tumanggap na po tayo ng ating tanggapin si Jesus bilang Diyos ng tagapagligtas, ay ang kaloob niya sa atin na tanggap natin na yung kanyang kapangyarihan ng banal na espiritu. Ayon sa inihayag ng mga namumuno sa iglesia nang ipatong nila ang kamay nila sa iyo. Kaya po yung tinanggap natin na kapangyarihan mula sa banal na espiritu, wag po natin itong hahayaang hindi tayo makagawa sa lahat ng pagkakataon na makapangaral tayo, makapagturo sa mga tao ng salita ng ating Panginoon. Kagaya po ni Apostol Pablo sa Acts 13:15 nung siya ay nangangaral sa lugar kung saan sa Antioch ng Pisidia. Ang sabi po rito, may nagbasa mula sa kautusan ni Moises at sa mga isinulat ng mga propeta pagkatapos nag-utos ang namumuno sa sambahan na sabihin ito kina Pablo, mga kapatid, kung may sasabihin kayo na makapagpapalakas loob sa mga tao, sabihin ninyo. Kaya po noon binigyan ng pagkakataon doon sa lugar kung saan nangangaral si Apostol Pablo sa Antioch ng Pisidia, ay binigyan siya ng pagkakataon ng mga tao roong makapangaral. Kaya magpasalamat po tayo sa isang lugar kung tayo ay makapangangaral ng salita ng Diyos. At gawin natin yung pinakamabuti kung paano ginawa yun ni Apostol Pablo. At sabi sa 16, ang sabi niya, kaya tumayo si Pablo at sininyasan niya ang mga tao na makinig sa kanya at sinabi niya, mga kapwa ko mga Israelita at kayong mga hindi Israelita na sumasamba rin sa Diyos, makinig kayo sa akin. Kaya po doon patuloy na nangaral si Apostol Pablo at ginawa niya yung pagmiministeryo ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya po ang sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 6, dahil dito pinaalalahanan kita na lalo ka pang maging masigasig sa paggamit ng kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Kaya patuloy na nagpaalaala si Apostol Pablo kay Timoteo na paalaala sa kanya ay lalo ka pang maging masigasig sa paggamit ng kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Kaya po yung tinanggap natin, nakakayahang kaloob ng Diyos sa atin, gawin natin na may kasigasigan at ito yung sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Amen po ba?
Nawa po ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng tunay at tamang at tinanggap ng patungan kita ng kamay. At sinabi pa po ni Apostol Pablo kay Timothy, chapter 1 verse 18, Timoteo, anak ko, ibinibiling ko sa iyo na huwag mong kalimutan ang sinabi noon ng mga propeta tungkol sa iyo para magawa makipaglaban ng mabuti sa mga sumasalungat sa katotohanan. Kaya kung tayo ay patuloy magbabasa ng kasulatan ng salita ng Diyos at nag-aaral at nagtuturo sa mga tao. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, huwag kalilimutan. At gawin ng may pakikipaglaban ng mabuti, hindi po pakikipaglaban para away, kundi ito yung bahagi ng sandata natin doon sa mga taong sumasalungat sa katotohanan. At tinutuloy pa po dito sa 1 Timothy 5:17, ang mga namumuno sa iglesia na naglilingkod ng mabuti ay dapat bigyan ng nararapat na sahod, lalo na ang mga naglilingkod sa Kaya po tayo, si Apostol Pablo, nakita natin na sinabi niya na kahit karapat-dapat siyang tumanggap, pero siya'y naglaan ng pinakamabuting paglilingkod sa Diyos, kaya hindi siya nangailangan. Siya pa yung tumulong sa gawain ng Diyos. Kaya po, bagamat ang mga mananampalataya at mga lingkod ng Diyos, kagaya ng mga apostol ng Panginoon o mga lingkod ng Diyos na tagapanguna sa iglesia, ay kahit pwedeng tumanggap, pero talagang ito ay utos ng Panginoon. Kaya sabi rito, naglilingkod sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya ito ang sabi ng Panginoon, ng Apostol Pablo kay Timoteo, maglingkod ka ng mabuti. Yun po yung sinabi ni Timoteo. Kaya po makikita natin sa Romans chapter 1 verse 9, palagi ko kayong, sabi ni Apostol Pablo, palagi ko kayong idinadalangin at alam ito ng Diyos na buong puso kong pinaglilingkuran sa aking pangangaral ng magandang balita tungkol sa kanyang anak. Ano po sinabi? Buong puso. Naglilingkod sa pangangaral ng magandang balita. Kaya po ang buhay po ni Apostol Pablo ay naging halimbawa, sapagkat hindi man siya kasama do sa mga apostol ng ating Panginoong Hesus, ay siya po inaring naging apostol at ang kanyang ministeryo ay yung pangangaral ng mabuting balita. Kaya ginawa niya ay buong puso kong pinaglilingkuran sa aking pangangaral na magandang balita. Kaya tayo ay magkaroon talaga ng paglalaan ng sarili para maibahagi ang salita ng Diyos kung paano ito makita natin sa buhay ni Apostol Pablo. Gawin natin ito ng may buong puso at yun yung makita natin sa buhay ni Apostol Pablo. Kaya po makita natin sa Efeso 3:14-21, sabi sa 14, dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Ibig sabihin, nung siya ay may paglalaan ng sarili sa pananalangin at paglalaan ng sarili sa paghahayag ng salita ng Diyos, lagi siyang nakaluhod sa harapan ng Diyos. At sabi dito ay, tuwing maalaala ko ang plano ng Diyos, lumuluhod ako ng pagsamba sa Kanya. Sabi, for this cause, I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Lagi siyang nakaluhod ang tuhod sa Panginoon. At ano pong ginagawa pa niya? At pag siya'y nakaluhod, sumasa kanya ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Kaya yung dedicating ourselves with full time ay natututo na laging nakaluhod ang tuhod sa harapan ng Diyos at sumasa kanya ang kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat sabi sa verse 21, purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia na kay Kristo Jesus. Amen.
Sinabi ay sumasa kanya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon magpakailanman. Kaya ang paglalaan ng ating sarili na may buong panahon sa ating Panginoon sa pagmiministeryo ng paglalaan ng pananalangin at pagmiministeryo ng salita ng Diyos ay sumasa kanya ang kaluwalhatian ng Diyos. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Kaya po, tayo ay lalong magpakasigasig, magpakatibay. Kaya sabi rito, ang paglalaan ng ating sarili ng may buong panahon sa pananalangin at pangangaral ng salita ng Diyos ay pagbibigay prioridad sa mga spiritual na tungkulin. At ito po yung naroon sa puso ng mga apostol ng Panginoon, ganun din kay Apostol Pablo. Yung kalagahan sa lahat ng paglilingkod, yung dedikasyon para ituon sa ministeryo na pinagtiwala ng pangangaral ng, sa bawat isa sa atin. Yung looking at the whole on compassing the totally, yung kabuuang pananaw bilang isang buhay ng Kristiyano. Yung buong pagkatao natin, the body or the whole person, referring to mind, body, and spirit. Kaya po, ibigay natin yung pinakang mabuti na may buong puso, na maging dedikasyon yung ating sarili sa buong panahon sa pananalangin at pagmiministeryo at pangangaral at pagtuturo ng salita ng Panginoon. Kaya po makikita natin na ang nagbibigay din na pangunahing prioridad ay ang pag-aalay ng kanilang sarili sa panalangin at sa ministeryo ng salita ng Diyos, yung pagbibigay prioridad sa spiritual na gawain, yung pagmiministeryo, balanse. Kaya po sinabing balanse, ay hindi po lahat sa pagkakataon ay yun. Pero kung kinakailangan po tayo na gawin iyon, ay gawin natin ng buong puso. Yung pagiging ganap na nakatuon, tuloy-tuloy sa pag-aalay o pagbibigay ng buong oras sa gawain ng panalangin at pangangaral na nangangailangan ng buong atensyon at dedikasyon at maging masigasig sa panalangin at sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito at nawa yung pong inihayag ng Diyos sa atin mula sa kanyang mga salita sa pamagitan ni na mga apostol ng ating Panginoon at kay Apostol Pablo, kung paano natin nakita yung kanilang halimbawa bilang mga lingkod ng ating Panginoon, ay sa atin din po bilang tayo ay mga tinawag ng Diyos, tagasunod ng ating Panginoon, tumanggap tayo ng pananampalatayang kaloob niya. Gawin po nating maging dedikasyon ng ating sarili na may buong panahon sa pamamagitan ng paglalaan ng sarili at paglalaan ng pagmiministeryo ng salita ng Diyos. At ito po yung panahon na kailangan na tayo ay buong puso na gawin yung pinakang mabuti para ang lahat ng tao nangangailangan ng kaligtasan ay makasama rin ang bawat isa doon sa langit na bayan na inilaan ng Diyos, upang hindi sila mapunta doon sa mabulit sa kapahamakan, kundi sa buhay na walang hanggan. Kaya po sa umagang ito, nagpapasalamat po ako sa inyo, Panginoon. Tayo po ay manalangin at yumukod at pagpasalamat natin sa Panginoon yung kanyang pinadala na kapahayagan mula sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, mula sa kanyang mga salita sa pamamagitan ng mga apostol ng Panginoon, kina Apostol Pablo, na patuloy na tinawag ng Diyos at pinili para pagmiministeryo sa ganitong gawain na itinalaga ng Diyos na nilagay sa puso ng mga lingkod ng Panginoon. Ganon din po sa bawat isa sa atin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa kapahayagan ng inyong kapangyarihan mula sa inyong Banal na Espiritu. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito kung paano kami binigyan ng patuloy
nakaliwanagan sa aming mga puso na magkaroon kami ng tunay na dedikasyon ng aming mga sarili sa ganitong gawain, Panginoon. At tulungan niyo po ang bawat isa sa amin kung paano niyo nilagyan ang inyong mga apostol ng ganitong pagmiministeryo. Dahil ito po ay tunay na napakahalaga at siya naming katatagan at tibay at pag-asa para lalong lubos po niyo kaming magamit ayon sa pagkatawag niyo sa bawat isa sa amin ng paglalaan ng aming sarili sa lahat ng panahon at oras ay maibigay namin at maipagkaloob yung tunay na kalooban niyo ayon sa pagkatawag niyo sa bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, tulad po ni Apostol Pablo, na hindi man siya kasama do sa inyong mga apostol na pinili, pero isa sa inyong lingkod na tinawag niyo siya sa inyong kalooban ng pamamaraan upang siya makapagministeryo ng inyong kapahayagan mula sa inyong mga salita. At naway ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy po ninyong pagkalooban at tulungan ng pagsama ng iyong Santong Espiritu para kami makapagkaloob ng dedikasyon ng aming mga sarili sa ganitong mga gawaing pagmiministeryo at makapaglaan kami ng aming sarili sa panahon ng pananalangin at makapaglaan kami ng pagmiministeryo sa pangangaral ng inyong mga salita. Basbasan niyo po ang bawat isa sa amin at nakipagkaisa, nakapagtipon sa FB Live na ito, O Diyos, na inyong mga lingkod. Pagpalain niyo po sila at tulungan din po ng itong pagmiministeryong ito ay maging dedikasyon din kami, yung aming mga sarili sa ganitong mga gawain, panglubos na marami pang maligtas na inyong ipagkakaloob na maging daluyan kami para sa ganitong gawain ng pagsama ng inyong Santong Espiritu sa pamamagitan ng inyong mga salita na may kapangyarihan. Tuloy po niyong ilagay ito ng may malalim na rema sa aming mga puso, sa aming mga buhay upang lubos na kayo'y mabigyang karangalan ng bawat mga tao na nasa aming kapaligiran. Tulungan niyo po ang aming mga kapatid sa Panginoon, ay inyong mga lingkod sa FB Live na ito, saan man dako sila lugar, ingatan niyo po sila at lubos ng magawa ang nais at ayon sa inyong kalooban kung paano niyo po inilagay kay Apostol Pablo ang ganitong gawain pagmiministeryo at mailaan yung kanyang buhay sa ganitong pagmiministeryo, Panginoon, at magkaroon kami ng buong puso na maglaan ng pananalangin sa inyo at buong pusong maglaan na makapangaral ng Ebanghelyo sa mga tao, Panginoon. Basbasan niyo po ang inyong mga anak na lingkod ninyo na nakipagkaisa ngayong umaga. Ganon din ang aming General Superintendent, kanyang Pamilya Masaredo, mga pastors namin ng District 129, direct, O Lord, sa manggawain niyo gamitin, O Diyos, ang bawat isa, ay kayo po yung patuloy na manguna at pagsama ng Santong Espiritu niyo at sa mga kapatid namin sa Panginoon sa iba't ibang bansa na inyong ginagamit. Tulungan niyo po, Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong mga salita at ang inyong mga likod sa umagang ito. At patuloy ng papuri at parangal ay mataas na pagdakila ay sa inyo, O Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless po.